araw sa inyong lahat. Para sa hapong ito, tatalakayin natin ang iba't ibang bahagi ng masusing panghay-aralin. At sa pagkatapos ng diskusyon na ito, nais ko kayong bumuo ng sarili niyong panghay-aralin batay sa mga paksang nais ninyo o ibig ninyo. No? Pagkatapos ng diskusyong ito, ako ay magbibigay sa inyo ng format ng lesson plan, detailed lesson plan na yun ang sundin ninyo sa pagbuo ninyo ng masusing bangkay-aralin or detailed lesson plan. So, sisimulan ko ang diskusyon na ito sa pinakataluktok. So, magsimula tayo sa layunin. Ang layunin palagi ay CAP or cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. Kapag cognitive domain, ito ay tumutungkol sa isip o utak ng mga mag-aaral. Pangalawa, kapag affective domain, yan naman po ay tungkol sa puso o damdamin ng mga mag-aaral. Kapag naman psychomotor domain, syempre naman tumutungkol sa kilos o galaw o ginagawa ng mga mag-aaral na gawain sa loob ng klase na ginagamitan ng limang pandama. Ngayon, kung papansin nyo sa tatlong layunin na yan, una, kailangan daw po ay cognitive. Natutukoy ng mga mag-aaral ang iba't ibang uri ng pangkabay na pamanahon. Pasok. Pasok yan sa cognitive dahil tungkol sa isip o utak ng mga mag-aaral ng ating nais matamo. Pangalawa, affective domain. Nabibigyang halaga ng mga mag-aaral ang paggamit ng pang-abay na pamanahon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yan ba yung under affective domain? Opo, sir. Under po yan ang affective domain. Bakit nabibigyang halaga ang paggamit ng pang-abay na pamanahon sa pang-araw-araw na pamumuhay? At ang pangatlo, psychomotor domain, nakabubuo ng isang maikling kwento gamit ang iba't ibang uri ng pang-abay na pamanahon. So, pasok po yan ng psychomotor domain. So, yan po ang pinakamahalagang layunin o pagbuo ng layunin sa mga banghay-aralin. So, dumako naman po tayo sa ikalawa, paksang aralin. Katulad ng sinabi ko sa inyo ng mga nakaraang linggo, sa paksang aralin, meron po tayong dalawa under ng paksa. Una po ay paksa, ikalawa po ay lunsaran. Ang paksa ay kalimitan po sa mga public school. Ang paksa po ay tungkol po yan palagi sa balarila o gramatika. Palagi po yung balarila o gramatika ang paksa. Habang ang lunsara naman ay yung mga akdang pampanitika na nakadepende kung anong baitang o grade level yung tinuturuan po ninyo. So kapag pumasok kayo ng public school, mapapansin nyo po bawat grade level may nakaatang po diyang gramatika at balarila na ituturo sa buong linggo ng talakayan. So dumako naman tayo sa sanggunian. Sa sanggunian naman, Filipino major, katulad ng sinabi ko sa inyo ng mga nakaraang linggo, ang sanggunian po dapat ay APA Style 7th Edition. So mauuna muna ang, syempre, ang apelido ng author, ang taon kung kailan nailathala o na-publish ang akda, ang pangalan ng akda, ang publishing house, at ang link ng pinagkuhanan ng impormasyon. So yan po yung sanggunian. Kailangan nasa AP Style or American Psychological Association Style 7th Edition. Tandaan niyo po iyan. At letter C, kagamitan lahat ng ginamit ninyo. Whiteboard marker, whiteboard, chart, mga larawan, activity sheets rather, HDMI, television, lahat ng ginamit ninyo habang kayo ay nagtuturo, kailangan nyo pong i-indicate sa kagamitan. Sana po nakakasabay kayo sa ating talakayan. Yan po yung paksang aralin. Under po niyan, letter A, paksa, letter B, sanggunian, at letter C, kagamitan. So dumako na po tayo sa pamamaraan. Sa pamamaraan, andyan po ang, kung mapapansin niyo po sa inyong kaliwa ang gawaing pangguro at sa inyong kanan ang gawaing pang mag-aaral. Lahat ng gagawin ipagagawa at
mechanics, rubrics, instruction ni teacher ay nasa inyo pong kaliwa. Lahat ng gagawin ng mga mag-aaral ay nasa inyo pong kanan. Sige, simulan natin ang talakayan. Panimulang gawain, ang pinakauna po dyan ay pambungad na panalangin. Kung mapapansin niyo po, verbatim. Ibig sabihin, word by word, even yung action ni teacher, kailangan naka-indicate ng close and open parenthesis ang bawat gagawin. Okay? Halimbawa, pambungad na panalangin. Bago tayo magsimula, tumayo munang lahat para sa panalangin. Kung mapapansin nyo, yung statement na sinabi ng teacher, wala po yung close and open parenthesis. Ang may close and open parenthesis lang po ay yung gagawin ng teacher at gagawin ng mag-aaral. Okay po, malinaw po tayo dyan. Ngayon, patlang, maaari mo pangunahan ng panalangin. Sir, bakit may patlang? Dahil hindi tayo sure kung sino ang tatawagin nyo sa araw na iyon. Baka si mamaya, absent ang tatawagin nyo. Para save lang tayo, nakalagay lang po ay patlang. So, nakalagay sa kabilang gilid, gawain pang mag-aaral. Opo, Ginoo, yung mukhang lahat at damhin ng presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, then meron po yung ellipses. So sa bahaging yan, Filipino major, kailangan po nating tanggalin ang ano sir, ang close and open parenthesis. Yan po dapat ay ganyan. Yan po ang pinakatama. Okay? So, dumako naman tayo sa letter B, pagbati ng guro at mga mag-aaral. Magandang araw sa inyong lahat, teacher. Magandang araw din po. So, wala po yung close and open parenthesis. Dahil yan po ay statement. At dumako na tayo sa pagsaayos ng silid-aralan. Sa bahagi naman yan, kung mapapansin nyo, ang sabi ng teacher, bago kayo magpapakipulot muna mga kalat sa silid-aralan o sa paligid rather, at iayos ang pagkakali niya ng inyong mga upuan. Anong gagawin ng mga estudyante? Ang mga mag-aaral ay tatayo pang ayusin ang pagkakali niya ng mga upuan at pupulutin ang mga kalat na kanilang makikita sa kanilang paligid. So, ganyan po. Kahit malinis ang kapaligiran, kahit maayos ang pagkakalinya ng upuan, that is the standard. So, darako na po tayo sa pang-apat, ang pagtala ng liban. Siyempre, close and open parenthesis, tanongin ng guro ang klase, na nagtala ng liban kung may liban o kung may wala sa klase. Halimbawa, patlang. Meron bang lumiban sa klase? May dalawang tugon. Wala po, Ginoo. Meron po, Ginoo. Bakit? Hindi tayo sure. Hindi tayo sure kung yung mga bata na ba na yon ay sa loob ng klase ay absent ba, may absent pa, or perfect attendance nung araw na ikaw ay magdadek. Kaya dalawa po palagi ang tugon. Dumako na tayo sa pagganyak. Sa pagganyak ay, ang ginawa ko rito ay nagpag-groupings muna ako. Sir, ba't nagpag-groupings agad kayo? Kasi ayoko nang magulo. Pagdating sa pangkatang gawain, gusto ko ay organisado ng lahat, na pangkata lahat ng grupo bago pa man magsimula ang mismong talakayan. Kaya kung mapansin nyo dito, pangkat isa grupong kahapon, pangkat dalawa grupo ngayon, pangkat-tatlo grupong bukas, at pangkat-apat grupong magpakailanman. Kung mapapansin niyo dyan, Filipino majors, magkakaiba po ang ipapagawa ng guro. May tutula, may aawit, may arte, at merong sasayaw. Ngayon, sir, bakit ganyan po ang pinagawa ninyo? For us to address the multiple intelligences of our student. Kaya nga sinasabi natin, kailangan walang batang ma-left out at kailangan lahat ng kakayahan ng mga bata atin pong makultivate. Paano natin makultivate? Through using differentiated instruction. Kapag sinabi pa ng differentiated instruction, we are using different teaching strategies and techniques sa pagtuturo, paggawa ng mga activities sa magkakaibang gawain para ma-address po natin ang multiple intelligences ng mga mag-aaral. So, nakadepende pa rin sa guro kung sila ba ay mag-groupings na bago yung mismong pagganyak or sa mismong pangkatang gawain.
Sa aking pangkatang gawain dito, ang ginawa ko ay ang palarong ikembot mo ang letra ko. So kung mapansin nyo dyan, sobrang detalyado ang mechanics. Sobrang detalyado po ang mechanics. Bakit, sir? Napakahalaga po ng mechanics para ang mga bata wala nang itatanong. Para pag nagsimula ang palaro, wala nang malilito kung ano ang gagawin. Pero ang sabi rito sa panuto, magkakaroon tayo ng isang palaro kung saan ito tatawagin natin, ikembot mo ang letra ko. May apat na gurong magkakalaban, pipili sila ng isang magre-representa sa kanila. Sa bawat pangkat, may isang gagawa ng body language na depende sa parte ng katawan na gagamitin para may sulat sa hangin ang letrang ng salitang huhulaan. Ang atirang grupo na manghuhula at magsulat sa tamang sagot sa pisara na sa loob ng 1 minuto. Ang pangkat na pinakamaraming masasagot ay siyang magwawagi. Ano ang mga salitang huhulaan at gagawa ng body language? Ito po. Araw-araw, kaliwang paa, nguso, noon, buwan, buwan, bewang, kahapon, tuhod, bukas, ulo, tuwing, kaliwang siko, umpisa, kamay, sa nguso, ngayon, hinuturo, kung bewang. So yan po ang kanilang huhulaan. Kung mapansin nyo sa pagganyak, hindi po directly stated na pang-abay na pamanahon ang i-discuss o magiging mismong topic. Dahil mali po iyon. Okay, mali yun. Iisip kayo ng isang gawain na related sa topic at mag-lead sa mga bata para matukoy kung ano ang mismong talakayin para sa araw na yun. Kaya sabi rito, mahusay. Ngayon, ano ang mga napansin nyo sa salitang hinulaan ng bawat grupo? Jenna, Ginoo, ito po yung mga salitang nagsasaad kung kailan nagaganap ang kilos. Magaling. Kung gayon, ano sa tingin nyo ang bahagi ng panalitan na nagsasaad kung kailan nagaganap ang kilos na tatalakayin natin ngayong araw? Pang-abay na pamanahon po, tugon ng bata. Dahil napakahusay ninyo, palakpakan ang inyong mga sarili gamit ang Boy Abot Daklap. Ituturo ng guro paano gagawin ang Boy Abot Daklap at sasabay gagawin ng mga mag-aaral ang Boy Abot Daklap. So kung ano binigay na instruction at question ng teacher, may tugon ang mga mag-aaral. So tapos na po ang pagganyak. So hindi pwedeng teacher hindi pwedeng teacher ang mismong tutukoy kung ano ang paksang tatalakayin. Ang tutukoy at sasagot at manghuhula ay ang mga mag-aaral. Paano po yun, sir? Through art of questioning. Art of questioning nino? Ng teacher. Okay? Ng teacher. So dumako na po tayo sa paglalahad ng aralin. Sa paglalahad ng aralin, ngayon naman alamin natin kung ano ang pang-abay na pamanahon at kung ano ang uri nito. Siyempre may konting introduksyon kung ano yung paksang tatalakayin. At siyempre, ang teacher bago magsimulang talakayan, tatanungin ng mga mag-aaral, handa na ba kayong makinig? At tutugon ng mga mag-aaral, opo, opo, Ginoo, opo, binibini. Sisimulan na ng guro ang talakayan. Talakayan, lahat ng lecture ni teacher na ipinaskill sa PowerPoint presentation, na nilagay sa cartolina, na nilagay sa IMs, lahat po yan ay indicated lahat po sa lecture. So, itong pang-abay na pamanahon, uri ng pang-abay na pamanahon, may pananda, walang pananda, at nagsasaad ng dalas. After ng discussion, papasok na po tayo sa pangkatang gawain. Kung papansin niyo po sa pangkatang gawain, mauuna palagi ang rubrics bago ang mechanics. Ulitin ko po, mauuna ang rubrics bago ang mechanics. Kaya dito nakalagay, rubrics kooperasyon 20 bahagdan, nilalaman 50 bahagdan, malikhain 30 bahagdan, kabuang merong 100 bahagdan. Sir, palagi po bang 100% ng rubrics? Hindi.
Pwedeng 20 points, pwedeng 10 points, pwedeng 15 points, 30 points, nakadepende po sa guro. Pero pinakamababa na ay 10 points ang pangkatang gawain. Yan po ang mechanics. So batay sa diskusyon ukol sa pangkabay ng pamanahon, kinakailangan bumuo ng bawat pangkat ng isang maikling kwento na ginagamitan ng pangkabay ng pamanahon. Number 2, kinakailangan maipresenta ng bawat grupo ang kanilang mga output sa malikhaing paraan. So differentiated instruction pa rin tayo, integrating what? Differentiated instruction addressing multiple intelligences. So, pangkat isa, patula, pangkat dalawa, pagkanta, pangkat tatlo, pag-arte, at pangkat apat, pag-rap. So, ang bawat grupo ay bibigyan lamang ng 3 hanggang 5 minuto upang maihanda ang kanilang presentasyon. So, pagkatapos magpresenta ng bawat grupo, mag-ibigay ng grado at komento ang guro ukol sa kanilang ginawa. Pero bago magbigay ng komento at grado ang guro, dapat magbigay muna ng komento at grado ang bawat pangkat sa isa't isa bago ang formal na komento at grado ng guro. So, mag-aaral muna bibigyan ng comment bago ang teacher. Pagkatapos ng pangkatang gawain, papasok na tayo sa paglalahat or generalization. Paglalahat, it's generalization. So matapos ang ating pangkatang gawain, nais ko kayong tanungin tungkol sa anong paksang tinalakay. Bilang paglalahat, anong pang-aboy ng pamanahon. So andyan na specific o tiyak na sagot ng mga mag-aaral. Okay? Ang pang-aboy ng pamanahon ng mga salitang ginagamit upang malaman natin kung anong pang-aboy na ginaganap o gaganapin ng isang pangyayari o kilos. So, yan po ang pang-aboy na pamanahon. So, magaling. After that, papasok na po tayo sa paglalapat or values integration. So, napapasok ang paglalapat sa affective domain po, sa objective na letter B or affective domain. Diyan po papasok ang paglalapat. So bilang isang mag-aaral, gaano kahalaga sa inyo ang malaman ang gamit ng pang-abay na pamanahon sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangan po kung anong objective dun sa affective domain, yun din at related ang tanong sa paglalapat. So halimbawa, ang sagot ng bata bilang isang mag-aral po, napakahalaga po sa atin ang pang-abay ng pamanahon. Halimbawa po, sa pagtingin ng mga anunsyo kung kailan po siya magaganap o gaganapin, hindi po natin malalaman kung wala po ang pang-abay na ito. So, mapapansin nyo class, sa paglalahat, generalization tungkol sa inyong buong topic, ang paglalapat, values integration tungkol saan or anong application, realization, reflection ng mga mag-aaral based doon sa topic na konektado po sa affective domain. Okay? So yan po ang paglalapat. Sa pagtataya naman, etong pinagawa ni Sir, ang buwan ng gisuklay, at tutukuyin po lahat ng mga salitang ginamit ng pang-abay ng pamanahon sa loob po ng maikling kwentong buwang hugis. So tutukuyin po kung may pananda, walang pananda at nagsasaad ng dalas. Kung pa-essay type naman po ang inyong quiz, or dapat po yan ay merong rubrics. At syempre po, maunang rubrics bago ang mismong mechanics. Sa public school, 5 items lang po ang quiz. Pero tayo po, ang sinusunod po natin ay 10 items to 20 items quiz na multiple choice. No, hanggat maaari po, multiple choice. Dahil nasa college naman tayo, pwede tayong gumamit ng iba't ibang mga activity sa quizzes. Pero sa public school class, puro po yan multiple choice. Puro multiple choice. At syempre, pinakahuli, takdang aralin o kasunduan. Kapag takdang aralin, yan po ang assignment na walang koneksyon sa paksang tinalakay. So katulad nito, basahin ang tulang kultura ang pamana ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan ni Pat V. Villafuerte sa aklat na Panitikang Kasya 9,
pahina 41 at sagutan ng mga katanungan sa pahina 43, gawain 5. Walang kinalaman sa paksang tinalakay. Dahil ang paksang tinalakay natin ay pang-abay na pamanahon at ang mismong lunsaran ay ang buwang hugis suklay. At kung gusto niyo naman na ang assignment ay may connection sa takdang aralin or assignment, ang ilalagay po ninyo ay kasunduan. So yan po ang bahagi ng masusing banghay aralin. Konting paalalang Filipino major, dapat po sa table naka-align po, ibig sabihin konektado or magkatapat ang tanong ni teacher sa tugon ng mga mag-aaral. Hindi po yan pwedeng hindi magkatapat. It should be aligned with each other. So, dyan po nagtatapos ang ating talakayan sa pagbuo ng masusing banghay aralin. Mag-send po ko sa inyo ng format ng masusing banghay aralin at ipapapasa nyo po ang inyo pong masusing banghay aralin. Mag-a-announce na lang po ako sa ating GC kung kailan ipapasa ang banghay aralin. So maraming salamat po. Sana po maraming natutuhan sa ating naging talakayan. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng buong may kapal.